What's up my homie? What's up my homeboy? At welcome back sa aming channel dito sa Marikita XD Cast. At pinapanood nyo ngayon ang episode ng Battle Hatol with Marikita, ang inyong CEO Battle Hatolera ng taon. At ngayong araw pong ito ay gusto ko po sanang humingi ng opportunity na ipag-pray natin yung mga taong naapektuhan ng malakas na bagyong Karina. At sana po yung mga kababayan nating nasalanta ay sana po ay makabangon po sila muli sa malaking hamon ng buhay. At pag-pray din po sana natin yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Kami po ay lubos na nakikiramay sa inyong pamilya. At sana po ay makayanan nyo ang malaking dagok na ito. Ayun po, mag-ingat pa rin po tayo lahat. At palagi po tayo mag-rain check kung alis po tayo ng bahay. Huwag po muna sana tayong mag-travel kung hindi naman kinakailangan. Kasi malambot pa yung lupa, diba? At kung mag-travel ka ng malayo, possible na may mangyari sa inyo sa daan. At sa mga may work po, mag-ingat pa rin po tayo sa biyahe. Kahit na maputik, at kailangan kumayod, ganyan talaga. At ayun po. At syempre, balik po tayo sa Battle Hatol. Magbasa po muna tayo ng mga comments. Let's do this. Game! Hanap tayo ng inspirasyon. Tingnan natin kung may makuha ba tayong life lesson sa mga nag-comment sa atin. Sa mga request, di ba? Sabi ni Robert Bawaan Jr. 5488, Husky Shernan Madam. Sabi naman ni Bernard Alayon, Senior versus Shea Ma'am. Sabi naman ni Henry Yoro 2074, okay sana manood kaso kulob sound, dun na lang kay Shernan malinaw pa. Sabi naman ni Recap Pastor 3519, ganda mo madam. Hindi naman po, sakto lang. Paano ba? Bakit ang iba? Ano pa, 14 hours ago yun, new subscriber. Shout out sa mga new subscribers natin. Thank you so much po sa pag-subscribe. Kay Jaime Darang. At ito, sabi ni Pat Sorosco 6027, sabi niya, Abra versus EJ Power. Yeah. Naalala ko yung laban na yun. Matagal na yun, diba? Sabi naman ni Najer Makarm, para sa akin, all 3 rounds, Ma'am Marikita, sobrang literal talaga. Ang ganda. Ma'am Sinyo versus Shea. Magandang laban yun, Ma'am. Sinyo versus Shea. Sinyo versus Sinyo. Pangil sa pangil? Sabi ni Lises Manalo. Rex TV 5412, Sak Maestro. Sabi naman ni Jason Gonzalez 1490, next video Madam Sinyo versus Rapido. Sabi naman ni Bernard Alayon, Ma'am Sinyo versus Shea. Siya pa rin yung sa taas, diba? Sabi naman ni Vincent Mark 6328, Akata versus Poison 13, Ma'am. Naging matunog din tong laban na to. Oo nga, oo. Sabi naman ni J. Mar Pamitan 9932, Zenluke versus Poison, Zenluke versus MR, Mzite versus MR, pareact naman po, ma'am. Sige po. At Dennis Day Negrime 4135. Parang meron din tayong Negrime nung nakaraan. Sayad versus Tuweng. Sabi naman ni Dave Ibanez, Luni versus Aklas. Idol. Kenneth Kennel Naria. Ganda ng pangalan, no? Senior versus Shea. Dami nagre-request, nung Senior versus Shea. Sige, ganito na lang. Kung sino may pinakamaraming boto na request, tignan natin. Ma'am, pa-request po, Senior versus Apex. Nga, marami na. Sige, ine-next natin yan. Magandang laban po. Ma'am, pa-review po, Classic Battle Husky versus Shernan. With good topic. Ito ba yung parang politics? Yung topic nila? Or yung naka-costume sila? Kenneth Kenelaranya. Ma'am, maganda yung Senior versus Shea po. Para alam niyo po kung gaano ni Sinyo pinagtanggol ang girl ni Balakid. Sige. Jovin Zavargas 8160. Ma'am, pa-shoutout po. React naman po, Tipsy D versus Sinyo. Yung isang matagal na laban na yun, no? Ma'am, Jonas versus Plasma naman po. Jonas. Nakakatawa rin si Jonas. Isa siya sa inaabangan ko kasi nakakatawa talaga siya
effortless yung mukha niya. Yung tipong makikita mo palang nakakatawa na siya. So, yun. Zenlook versus MR Industria. Kung want nyo po matuto ng mga malalalim na salita, talaga. Alas 2447, Lanceta versus ST? 6 thread. Oh, Lanceta. Pabati from Palawan, new subscriber. Shout out from Palawan, Marvin Kayaw. Palakpakan naman dyan. At syempre, Noral Gapol 5112. Sabi niya, Looney versus Badang. Sabi naman ni Reynel Nagwit, Ma'am, Senior versus Apex. Magandang battle yun. Oo nga mukhang maraming ang nag-aabang Battle of the Century po yan, ma'am. Sabi naman ni user XG4UG2YG1U. Sabi naman ni user HY5IW30J2Z20 pala yun. Hindi pala yung 0. Pa-shout out, idol, first comment. Ayun, Luna versus Aklas. Ayun na pala yung nakaraan. Ano pa hindi ko nabasa? Napag-pray Fendor 463, Sak Maestro versus Batas. Sana sunod, ma'am. Parang maraming nag-request ng ng Senior versus Shei, tsaka Senior versus Apex, diba? Parang nasulat ko na yata yun. Thank you sa mga new subscriber natin. Salamat po. At pa-request po, GL versus Zenlook. Okay na yan. Nabasa na natin yan. Ano pa yung mga nalampasan natin? Ma'am, pa-request po, Senior versus Apex. Oo nga Sige na nga. Isa na sa isusunod natin yan. Okay na po ba? Salamat po sa mga new subscribers natin at sa marami pong mga comments. Ayan, basahin po ulit natin sa next video. Kasi sabi ni boss, nung nakaraan, sobrang haba nung pagbabasa ko ng comments So, next time na ulit yung iba. Kaya, walang kaabog-abog pa. Meron akong utang. Yung pangatlo kong nabunot ng nakaraan, 6 thread versus Apex. Let's do this. Nanalo ng coin toss si 6 thread. Nanalo ng coin toss si 6 thread. Piliin niya mauna si Apex. Tig 40 para dapat siya manghurado sa buhay tournament 2019 finals. Unang banat, pakinggan natin, Apex. Yo! Pangalan niya, Sixth Street. Ang angas, di ba? Bisaya kasi siya. At yun yung address nila. Sixth Street, putang ina. Ano nangyari sa unang 5? Bumalik ba? Umalis na? Ano sagot? Putragis ka! Husky? Acer? G-Clown? Sixth Street? Parang imposible na mission. Ano to? Isa buhay 2019 Probinsyano Edition? Tunay na pangalan niya, Fluvert. Fluvert Floy. Stupid boy. Dahil kay Sak na master niya na yung tutor foil. Pinapausukan habang tinuturuan. Hindi siya ginugulangan, pero ginugulungan. Sa lupit mag-construct, lahat kinikilabutan. Manang-mana kay Sak, magaling sa pwestuhan. Puki ng ina neto ni Fluvert Floy, may talento. Teacher's pet pag in-interpret, spoiled sa maestro. Fluvert? Di pag binaliktad mo yan, Vert Flu. Eto ba yung manok nyo? Hayop sa hairdo. Ninakaw mo na nga yung hairstyle ni Target, di ka mala nag-thank you. Mananalo to sa akin? Says who? Paano to mananalo? Yung mata neto mag-MU, tapos yung butas ng ilong niya nag-LQ. Di ko malaman kung polar opposite. Siguro nung nilikha to ng Diyos, pinindot na lang niya yung autopic. May tulog daw ako kay Sixth Street. Oo, sa sobrang boring, nagkaroon nga ako ng stiff neck. Kunwari gifted, gusto ng gift check. Sobrang witty, mukha ng wheat bread. Sobrang cheesy, mukha ka ng quick melt. Yung pisngi, fishnet, yung ngiti niya tinted, pumupogi lang to pag yung picture may vignette. Ano nangyayari?
Nasaan yung nagsabi ng B stays high? Yung vignette, isa siyang effect sa photo na ida-dark mo yung side para mag-focus sa mukha mo yung yung lighting. So, yun. Biglang naging flubert ng ina Kay, thanks, bye! Yung battle rap daw, effortless na sa kanya. Pero aanin mo yung record na maganda kung wala ka namang na-record na kanta. Wala pa ba siyang kanta Eto ba'y that time? champion nyo? Matitira mo yung merch, music video, pati yung album ko. Ikaw matitira lang kita sa photo album mo. Sabi sa kanila dati sa holding area, okay, 3 songs mga repa. Sabi ni Sixth Threat sa organizer, sir, pwede bang 3 rounds a cappella? Sabi niya kay Lanceta, anong bago sa disenyo? Kung yung disenyo, pare disenyo. Eh kung isinga mo na lang kaya yan para masabi mo ng diretso. Hindi eh. Ano niya, 'di ba? Kasi nilalaro niya yung mga words eh, 'di ba? Parang disenyo as design. Disenyo, it means hindi sa'yo or hindi sa kanila. Kaya disenyo, 'di ba? So, parang marami namang gumagawa nun eh. Iba talaga para makarhyme lang. Pero yung sa kanya, nilaro niya yung salita. So, ayos naman yun. Ano yon? Yung grabe? Pwede kong gawing gravy? Tapos yung gravy, pwede kong gawing Gary V? Okay din yung ano niya doon, no? Yung pag-comedy niya doon. So, okay din. Kasi relatable sa mga tao. Yung isa sa magandang technique yung magpapatawa ka, yung makaka-relate yung masa. Kasi ang hirap na gumamit ka ng mga salitang kumbaga sa'yo, para sa'yo malalim or maganda. Pero sa ibang tao, di sila makaka-relate dahil hindi sila familiar dun sa salita. Kaya okay din yun. Okay din yun, Apex. Kaya wag mo masabi-sabi sa akin na parehas tayo ng forte. Kasi pag naglaro ka ng salita, parang yung ilong mo may 11. Tirador ng timog, sino tinakot mo, pre? Magmumukha ka lang patapon sa pambato ng norte. Ahon 10 game! Babanta to kay Joker pa! May Joker ka! Kung puro bars lang dala mo, game over na! Maganda yung pinakita ni Apex na stage presence, yung pag-deliver niya ng mga words clear, tsaka yung energy level, okay din yun. Sa mga salitang ginamit niya, wala akong masyadong na-capture doon na parang sa akin life lessons. Nag-focus naman siya sa physical panlabas na anyo ni Sixth Threat. Yun yung pinaka, yun yung pinunteriya niya sa round 1. So, tingnan natin si Sixth Threat. Ano yung gagawin niyang bala sa round 1 niya. Game! Simulan natin sa question. Mark, kajente di ba yung kaniyang pangalan? When no question, Mark, na nakaabot ka ng finals, kaya ating palakpakan. Kung yung question mark mo ay simbolo ni Joker sa sobrang hanib sa tawanan, pues question mark ko rin ay simbolo, pero ito'y karit ni kamatayan. Ano game? Dalawa na lang tayo sa isa buhay, pagkat parehas ng bugbog nagpaluhod. Kwento ng panalo mo sa isa buhay, malugod kong binuod. 3 sunod mo na W, mauudlot na't palubog, pagkat sa WWW ako yung tutuldok sa kasunod. Sa doyong sasaksak sa akin sa dulo. Well, open your eyes, ika nga ni Macklemore. Bracket of death, ako lang buhay. Yung bracket na kinutsa mo lang before. Mula kay Rudik, Lanceta, Poison, lahat binangga, walang minor. Di na ako titiklop sa patalim, nilagpasan ko yung Gregor! Oo, tirador!
Kada bangko'y nakamamatay. Sabi mo, champion ka na, di ba? Sige, upo ka lang sa trono. Sabi ko, bangko'y nakamamatay. Ito'y silya elektrika. Sige, upo ka lang sa trono. Pero speaking of trono, let's rewind 2017 isa buhay. Di ko sinasabing may luto doon. Pero kita naman sa video, sino nakain puta, si Pukuda. Ginawa ko lang pok-pok noon. Pok-pok? Puta? Nakain? Nag-guess nyo ba yung coach ko na yon? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sana nagmomot-mot ngayon! Ina! Pero di ako kasing yabang mo na ultimo fan pinag-aantay nito. Naging fan mo rin naman ako dati, di ako mapagbalat kayo. Pero para tawagin akong stan ng fan, abay sobrang hangin mo naman. Pero di ako aaray huwag kang masyado mahangin dyan. Lennon, tandaan mong isang fan lang din ang papatay sa'yo. Oo, mahangin. Pag sinat nyo to ng 100 times, yung reply niya 100K. Saktong malaki patong ulo, ngayon mo ibigay yung 100K mula kay Tats. 4 na sunod kong panalo. Di lang basta corning hype. May bala pa atong tirador. Idadagdag pa to tonight. 4 na patay. Oo, 4 na po. 4 gets agad yung punto right na dumagdag ka sa 44 na magtapos sa 45. Na magtapos sa 45. Para wala akong balak magpatawa. Seryoso lang handa. Seryoso ang katha ng sa seryoso magtanda. Suspendido Apex Summit. Ngayong seryoso ang banta. Tangina. Kala mo di kita aabutan sa tournament na to? Aba, kulang yan tansya mo please. Tira nyo, gulat pa yata. Nag-miss tulang ang ulam na sinuka kaya panis. Tara sabay na tingting na paglubog ng haring araw. Ngayong inabutan ka na ng sais. Kaya, tangina. At bago ka makapag-rebat ng mga sulat mong rebat, yung mga gimmick mo noon, pag-usapan natin si Boss Lots, Haring Araw, doon natin to ituon. Sama natin yung idol kita at fan mo ako, sige lang gamitin mong tugon, di ba? Magaling ka mag-rebat, pues mag-rebat ka ng hindi tungkol doon. Nakakatawa yung yung ginamit niya yung kanta ni Apex na yung sa Haring Araw kasi yun yung kanta na 'di ba, love song, kasama niya yung girlfriend niya yata doon, 'di ba? Tapos para sa akin hindi niya forte yung love song kung si Apex. Kumbaga yung mga artist may kanya-kanyang specialization yun eh. At yung pag love song hindi yun para sa akin, opinion ko lang yun, hindi yun hindi ko nakitang maganda para kay Apex. Kumbaga, Chong, kapatid, hanap ka ng ibang, i-specialize mo. Huwag ka na mag-love song, di sa'yo bagay. Pero anyways, at least, palakpakan para sa effort. Yung nakita ko sa kanilang dalawa sa round 1. Makikita naman natin di ba? Iba talaga yung Sixth Threat. Sa flow, sa rhythm, sa style, sa lalim, di ba? Sa mga hidden codes, di ba? Ang dami niyang nilapag na tanging si Apex lang yung parang makakagets nun, kumbaga. Kasi life experiences niya yun di ba? At isa yun sa magandang characteristic ni Sixth Threat. Hindi mo alam yung, kumbaga sa Bagyo, unpredictable siya, di ba? Kaya ang galing, madami siyang mga binitawang magaganda at malalim na hiwa kay Apex. Kaya kumbaga na gasgasan niya ng malalim si Apex. At makita naman natin na yung round 1 kay Sixth Threat, 'di ba? So tara, punta tayo sa round 2. Lupit talaga ni Fluvert. Pag hinimay ko bara mo, parang binuklat ko yung puwet ni Harty Dabam. Kala mo to, madaming alam. Kita nyo naman, itsura pa lang, partida pa yan. Pag ako nagpatawa, pahirapan. Sabi niya kay Poison 13, isa daw siyang barakuda. Isda ka pala? Kala ko nung una, laman lupa. Kamukha mo si Magikarp.
Pero hindi ka magiging Gyarados kasi wala kang Dragon Heart. Ganito itsura pag tinanggalan mo ng ilong si Alucard. Pag ako nanlait, may halong art. Complete package laban sa... Ano to? Add to cart? Barakuda daw siya. Hoy isda. Hindi ka barakuda. Koi fish. Wait lang, hindi naging effective yung add to cart niya. Sana mas nagbigay siya ng ibang may rhyme ng art. Wag yung add to cart. Kasi parang naging compliment yun. Di ba, syempre pag mag-shopping ka online, yung mga gusto mong bagay, ang i-add mo sa cart. So basically, gusto niya si Sixth Threat, kaya niya in-add to cart. So hindi naging effective yung add to cart niya dun sa ending nung pinagsama-sama niya ang art rhyme. So sana mas naging pulido pa dun. Ka. Nag-away sila ni Harlem. Noon, doon sa Alimol. Buti na lang si Sixth Threat mabait. Sabi niya, fish tayo, tol. Kaya hanga ako dyan eh. Iba yan. Kasi nga, fish threat is the man. Ang dami mong kuto. Ang makumpara dito, para sa akin, insulto. Pag ito nagbanta, nakakaantig ng puso. Pag ako nagbanta, warning shot sa ulo. Fluvert, huwag kang magmagaling. Hindi mo ko masisindak kahit may hawak kang patalim. Ika-anim na banta, doon pa lang wala nang dating. Dahil kung umabot na ng pang-anim, para ka na rin umami na wala ka talagang gagawin. Pagkatapos ng laban yung bangkay neto, diretsong naiya. Nakasuot ng A to C na t-shirt para meron ka memorabilia. Ako si Bato sa Apex, galing Metro Manila. Hihiwain ko si Six at lalagay ko sa kahon parang regular pizza. Dito ka na magtatapos, uuwi ka nakatoga. Tapos ng orientation, di ka na makakaporma. Pag nabuisit na sobra, yung kamao ko, nagiging cobra. Malakas tong mangotong parang pulis patola na nagtanim ng droga para makamit yung kota. Barakuda. Sabi niya, wala na mas tutugma pa sa ika-anim ang kampyon sa ika-anim na kampyon. Hanep, grabe naman, Chong. Paano hindi magtutugma? Isang salita lang yung pinalitan dun. Alam nyo kung anong tumutugma sa ika-anim na kampyon? Sa akin na lang yun! Kala mo to, matigas na buto. Matapang kuno. Ang dami mo nang nauto kahit hindi ka pa handang makipagbasagan ng bungo. Pumunta ka dito sa pag-aakalang ikaw na'y hahawak ng sulo. Ang hindi mo alam may halimaw na kailangang alayan ng dugo. O, di ba? Panay palakpak ng mga sumugal sa'yo. Sa mga pilit mo na hirit. Paano Dumiretso na. So, para kay Apex, sa round ni Apex, marami siyang nilagay na sahog na hindi nag-connect-connect. Like, dinamay niya si Hearty the Bump. Dinamay niya na bubulat-latin yung puwet. Na parang itsura ng puwet ni Hearty the Bump. Parang gano'n yung mukha ni Sixth Threat. So, nakita mo na? And then, nag-side story siya ng kay Harlem, diba? Tapos nagkaroon ng mga iba't ibang klaseng something na iya, and then si kampiyon. Okay naman yon yung pagka-claim ng pagiging champion mo. Magandang magandang aspeto yun ng buhay ng bawat isa. Kailangan talaga natin nilalagay sa ating puso at isip na palaging manalo sa hamon ng buhay. Yan. Magandang life lesson yun, no? At yun, hindi ko lang nakitaan ng clarity, ng connection sa bawat isa yung mga lines niya. Tingnan natin si Sixth Threat. Sikat ka eh. Noon, ngayon iba na yung hangin na naihip. Yung mga nagsasabing mananalo to sa akin, halatang ngayon lang ulit nakabili ng ticket. Kasi ano bang... Diba? Kasi ano bang... We'll see. Kasi ano bang bago sa sasabihin mo? Wala! Para kasi balakid, alam na namin sasabihin mo. Wala! Gawain ito, manalait itsura, nanay, sota. Ganun lagi yung trip mo, boy. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Sino ka? Si Keyboard. Stop. Alam mo,
Alam mo, bago kita pakitaan, magpakita ka naman ng bago. Tingin mo sa akin rookie, pues pinapakitaan ka ng bago. Sabi niya kay Aster, nag-tour siya sa gitna ng masbate, naging masturbate yung resulta. Bars. Kaso anong kinalaman ng pagmamasturbate sa pagtutur niya? Alam mo, okay na sana eh. Ganda ng storya, sarap ng kwento, yung feeling na makakabaon na, yung akala mo makakatira sa Japon lang napunta. Pero di, mas malala yung ginawa sa bandang huli ng puta. Tuwang-tuwa yung mga bakla nung sinabi niyang, namnamin niyo muna. Tangin na. Yun, umaasa ka lang sa cheap crowd reaction ng live, kaya feeling heavy gut sa pics. Pero pag sinukat nyo sa replay, wex naman, panis, di mo kaya sa teknikalan repa. Sa akin delicads ka please, ako'y Lebron, Miami Days. At repa, di mo kayang mag-technical sa 6. Paano nadadaan lang sa sigaw? Pero kung usapang bara, walang puntong kritisismo sa purong lirisismo. Paano yung utak di makaya? At kung akalang madadaan mo ako sa delivery, lasapin mo na lang tong halik ng karma. Walang patutunguhan yung delivery pagtapos ko tong burahin sa mapa. Kaya mas pinili na lang maging joker. Kayo napapa-haha sa bawat salita niya. Mabababaw na isip na lulunod, panay haha pag siya na nagpakara. Magpaka-joker ka lang joker, haha, ang galing maghaha, magpatawa ka na lang ng patawa. Heath Ledger, haha, wak pa din sa bara! Tangina! Yeah. Pero hindi lang pagiging joker, pati Rebuttal King, minsan niyang sinabi na siya yung tunay ng palihim. Pero naging number 2 ka lang kay Delo sa rebat, kay Sinyo sa pagiging joker, sa titulo ikay nabitin. Maiyahalin tulad sa torneo, sa isa buhay abadirin. Kasi nung sinabi mo ikay magcha-champion, alam mong nakatakda ka lang na pangalawa sa tunay na magiging. Kaya ako na yung minsan lang magpatawa, bihira lang kung sumigaw, di ko na-applyan sa handa ko. Mahinahon man to kung bumanat, inaantay naman ng tao. Pwede rin tong mercy killing, pinapatay ka ng kalmado. Yun ang sinasabi ko, di ba? Yun ang sinasabi ko. Ganon. So, obvious naman eh, di ba? Talagang tinira na si Apex, yung ginamit na bala ni Sixth Red kay Apex ay skills. So, binanatan niya sa skills si Apex. Gigil na gigil. So, ang ganda ng pagkakaluto ni Sixth Threat dun. Ang galing talaga dun yung magluto ni Sixth Threat eh. Kung baga, maglalagay ka ng sahog sa tamang lulutuin mo. Ganon dapat. Kaya, hindi na natin iisa-isahin, di ba? Sixth Threat na yun. Yan na, let's go. Yo! Round 3! Personala na! Wala nang integrity! Yung nanay mong bisakol na may STD, putang ina pinanganak ka sa tabi ng LPG. Yung tatay mo naman, yung tunay na MVP. Pagkatapos kang iluwal, nagpaka-Jansina kasi you can't see me. Tinarantado ka dong? Payag ka nun? Yung babay, imbis na paganyan, paganon. Buti hindi ka nag-suicide, tol. Tangina, inabando na, parang Uniwide Mall. Huli niyang laban, sabi niya, well, Wait lang, nandun pa ba yung Uniwide sa Pasay? Pagka pumasok ko dun, puro binahayan na ng mga iba't ibang klaseng tao. Kaya, nakakatakot na rin pumasok dun eh. Yung sa last na pasok ko nun dati, nung mga 2019, ganyan. Kasi, umuwi ako sa Cavite nun eh. Kaya, syempre doon nun, di ba? Pag nagbus ka, yun ang pinakababaan mo. And then, syempre pag inihi ka minsan dun sa bus station, walang kumbaga puno yung CR. So, maghahanap ka ng ibang CR. So, parang napa-CR ako sa Uniwide. Tapos, hindi na siya as in talagang mall, di ba? So, yun. Nandun pa ba? you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation kung ikaw yung next na Looney, ako yung next generation. Wow, nakakahiya naman. Mali pala, 2009 pala, hindi pala 2019. Boruto, ikaw ba yan?
Rasengan ka naman dyan kahit isa lang. No retreat, no surrender. Yan ang motto ni Nakakaiyak kasi yung Boruto, di ba? Parang isa siya sa anime na relatable sa family, di ba? Ito ni Mr. Call Center. Pero kung ako sa'yo, maglaro ka na lang ng ML. Ikaw yung tamod ni Looney na hindi umabot ng Excel. Kitang-kita, isa tong malaking partida. Wait Kahit lang. maging Para ma-rhyme lang ba yun? Kasi kapag ang sperm cell, kapag ang tamod, hindi siya nakaabot sa egg cell, edi hindi siya magiging tao, hindi siya magiging baby, hindi siya mare-reproduct. So, nonsense yun, Apex. Ang nonsense ng binato mo kasi nakikita mo naman naging tao si Sixth Thread. Walang sense yung sinabi mo na ikaw yung tamod ni Looney na hindi umabot sa Excel. Parang hindi naging realidad. So, di ko alam kung may mas malalim pa siyang ibig sabihin dun. Pero kung sa literal, sa science, egg cell, sperm cell, chigining, kailangan kumunik yan para mabuo, para maging baby. Pero kung hindi siya umabot sa egg cell, edi hindi siya magiging tao. So, yun lang. Team Davao to, labas sa Team Manila. Ako lang mag-isa, pila-pila, gagawin kong pika-pika. Tatalunin mo ako? Dia, cowboy, yiha, yiha. Pangalan ng grupo niya, 3 digits. Parang TF nila. Makakatulong niya sa lyrics pag may laban, kadiri, di ba? Real talk, kadiri to death. Bebuti nga. Pag marami ka pang kulang, tinetext mo sila. Minsan nagmi-miss call pa. Puta, fake MC ka. Tinatawagan yung 3 digits parang 911 pag emergency na. Mga bars na ito, panapos. Na while just snap, tupok buong Marbeles sa aking pag-alatanos. Yung Maribeles, ginawa niyang Marbeles, abayos! Ngayon ipaparanas ko sa'yo kung paano si Thanos mabadtrip. Total gusto mong bumalik yung Apex na lumampasok kay Blacksmith. Tutusukin ko yung mga mata mo ng chopstick, tapos bubunutin ko isa-isa yung mga ngipin mo ng vice grip. Para ako psychic, alam ko yung ginagawa mo na tactic. Kaya paano ka tatapat sa mga tulad kong hybrid na kahit may mang distract kasing kalmado ni Brad Pitt. Nung alam niya nang ako makakalaban, naging kabado, nagpanik, dinig masyado, yung heartbeat. Akala mo napatay niya yung aso ni John Wick. Hoy, Marlon fanatic. Dinaya niyo daw si Rudik sa Davao, yung pagkatalo niya matik. Para ka si Lebron sa home court nung naglaro ka may Magic. Kita mo na, kaya ko magmulti ng walang humpay. Maliit na bagay, pero susi sa tagumpay. Kaya mag-practice ka pa para sa susunod, mapakitaan mo na magandang rhyme scheme yung mga nanonood. Pag naghain yung tunay na artist, lahat mabubusog. Bawat suntok parang stylist kasi nanunuot. Halata naman sa kanya kung kanino hinango yung tarima. Pero masyado pang mahina. Kupal! Akala mo may tira. Kayo na yung next na Looney. O next generation. Sige, kayo na yung bida. Basta ako si Apex. Ang unang Apex. Champion sa lahat ng liga! Meron ba? Pag ako may inasikaso, parang inutusan ni Miss Minchin maglampaso. Ngayon sabihin mo sa mga tao kung sino malinis magtrabaho. Sa round 1 ni Apex, masasabi ko, masyadong naging pambata yung mga binigay niya na mga punches. Kung baga, nakipaglaban ka ng pagganyan. Mamatay ka na. Yung, di ba? Parang yung mga batang nag-aamok kapag naagawan ng text or jole na, mamatay ka na. Parang ganon. Yung parang nagtatantrums na bata na, na natalo sa larong kali. Tapos, pero ang nagustuhan ko sa sinabi niya is yung about sa emergency hotline, yung 911. May 911 din pala sa Pilipinas. No? Kasi pag life-threatening ka na, kailangan mo tumawag ng 911. At kinumpared niya yun, isinahalin tulad niya yun sa pagsusulat ni
Sixth Threat, di naman din talaga natin alam kung totoo yun or hindi totoo. At yeah, kahit naman sinong magagaling na tao at matatalinong tao, meron din talagang time sa buhay nila na kailangan nila ng tulong, 'di ba? So hindi natin hindi natin hindi natin masasabing totoo or hindi totoo, 'di ba? Pwedeng maging totoo or pwedeng hindi maging totoo, 'di ba? So maaaring isang malaking suntok 'yon kay Sixth Threat, maaaring hindi rin naman. So, yung about sa pagpa-practice pa ni Sixth Threat, siguro para sa akin, kung sinabihan niya si Sixth Threat ng more practice, pwede niya rin yun i-apply sa sarili niya. Kasi tayo, halimbawa, magpapayo tayo sa isang tao, tapos hindi naman natin ginagawa. 'Di ba? Parang magiging hypocrite lang tayo no na ikaw ganyan yung pinanglaban mo sa akin, tapos sasabihan mo ako mag-practice. Ikaw ang kailangan mag-practice, 'di ba? So, kung magpapayo tayo sa isang tao, kailangan ina-apply din natin sa sarili natin, 'di ba? Practice what you preach. Let's go. Next. Game! Counting! 10 araw bago laban. Nag-demand ng 5 minutes kada round. Talagang sobra nagamit na gulang. Pare kaway, naglo-load management, kontrolado mo yung oras na kagustuhan. Talagang veterano moves. Ganyang galawan pare, olats pang banulang. Magulang, maging sa oras, pero walang oras maging magulang. Oh! Gasgas na angle, baka minus points pa ng urado. Oh please, G. Ngayon ka magpaka-veterano. Pagkat iyong status dito, 50, sa 6th threat ka mag-big T, magre-retiro sa akin tong veterano. Pagkatapos mo mag-60, mula nung stage 1 pa na-call out. Kala niya yung bars niya ang lupit. Puro anim, nasa isip ngayong kaumasta ulit. Sobrang atat makipaglaro sa anim at balak mangulit. Total, rush ka ng rush dyan. Ito ang Russian roulette. Desperado magpatira. Ganyan ang bitch. Yung huling nag-call out sa akin, ayun, laglag sa pitch. Agwat natin sobrang layo. Walang palag to pitch. Kaya sagot ko sa tawag mo, tutut, cannot be reached. Kaya, ngayon pag-usapan natin si Looney. Kayo yung magkasama sa araw na yun, di ba? Pare, you got no remorse. Kasi may source na nag-team break, kaya tumputa, palit true time, quickly you change course. Kaya bagay lang na magpaikli ka ng buhok at sa barbero umi-score pagkat ang bilis mo maka-shortcut whenever you see source. Ganon? Di ba? Ganun ba isusukli mo sa yung Dito pala sa laban na to galing yung si Source na na in-angle ni K-Ram sa pangil. Nice. Say mate, double meaning ba pag sinabing iyong rep inmate kasi wala nang artifice, wala nang nire-rep si Ape, wala nang grupo, wala nang Looney, kaya wala na rin nire-replicate. Kaya proud na proud sa iyong nanay mo. Nanay mo? Kasi may ibang kinakasama na yung nanay niya. Kaya sa battle rap na lang nilalabas yung hatred ng supot. Yung lalaki mas bata ng higit 10 taon. Dame Pex, ang lungkot. Ang sakit siguro sa pakiramdam na everyday siyang may kantot, binalibaliktad lang ng bata na parang Apex versus Mot. Pero wala. Matagal na akong retired sa mga personalan na yan. Ang gusto ko lang na batukan to. Ito'y sampal mula sa asawa ni J-Clown, partner ni Husky, saluhin mo, bato-bato. May pahabol na ribat mula kay Shei, at kung ano-ano, di ba tinatawag mo akong tamod? Pues tawag mo akong tamod? Pues masarap ba sa isa slip up lang, shit. Tinatawag mo akong tamod? Pues masarap ba sa pakiramdam pag sinabing nagmana lang ako sa'yo? Kaya wasak tong unggoy na batusay. Apex. Now y'all start making this post. I got ape disposed. I just rate this hoe. Mula sa estilo, pagkatao, this Apex knows na dinaisek ko tong unggoy and left this Apex exposed. Kaya salamat sa isa buhay dito sa inyong binalato. At sa mga sumugal sa'yo, kayo naging makitid sa taya nyo. Fuck boss lots. Fuck iniwan na anak.
Yung prediction mo, palyado, walang gasgas kang binadibag, ikay malinis tinarbaho. Alam niyo naman sino panalo, di ba? O pa sasabihin ko pa. So, syempre, para sa akin, sixth thread panalo dito. From round 1 to 2 to 3, napaka-consistent ng rhythm ng flow, ng lyrical, ng rhyme scheme niya, ng wordplay niya. Di talaga natin maaalis kay sixth thread yun eh. So, sixth thread lang yung nakita kong nakakagawa nung ganong style na lahat binubuga niya sa isang bugahan. Alam niyo yun? Hindi siya nagpapatawad ng rounds. Kumbaga, kailangan lahat ng round ko, lahat all out ko. Kasi may iba nagwa-warm up sa round 1 and then mamamatay na sa round 2. Diba? And then di na makakabawi ng round 3. Pero si sixth thread, lahat ng rounds binibigay niya. So, palakpakan natin guys. Sa Apex naman, practice what you preach, bro. Ang ibibigay ko lang dito na life lesson, hindi natin pwedeng ipag-compare yung mga taong nag-umpisa sa mga bagong generation. Kasi iba yung technology ngayon. Iba yung binibigay ng environment sa atin. Iba yung pag-evolve ng mga tao ngayon, di ba? Sa mga tao noon. Kaya sa mga nagre-request kay Manong Looney, tingnan natin. Baka hindi naman ako maghatol talaga ng asing hatol na ganito. Kasi iba yung sinet na standard before. Pero papanoorin din natin yan. Pero ngayon, tapusin muna natin tong sixth thread versus Apex. Yes, para sa akin, sixth thread. So, kayo, anong hatol nyo? Round 10, Day 2, Isabuhay 2019 Finals, Apex vs. Sixth Thread. Mag-i-guys beses para sa kanila pa. Pwede lang panalo silang pareho doon. Pero tournament to. Isabuhay 2019 champion. Naboto ng hurado 6-3. Magigay para ay 6-3. Pero ang tunay na panalo talaga si Enigma. Like, kudos talaga kay Enigma. Kay Kuya Enigma kasi, Kuya! Kapatid! So, palagi siyang balance magbigay ng panalo. Diba? Parehas kayong panalo, ganyan-ganyan. Napaka-safe niya. Napaka-play safe ni Enigma, ni Kuya Arik. So, boss, saludo ako sa'yo. And then, ano pa ba? So, yun. Kita-kits tayo sa susunod na Battle Hatol, diba? Pipiliin ko yung pinakamaraming kinoment na request. Kaya, abangan natin sa susunod na laban kung sino. Pero parang may nakikita na ako kung sino. Parang, it's either Sinyo versus Shay or Sinyo versus Apex ba yun? So, tingnan natin. Kaya, bangers na. Subscribe, share, like na. Pero thank you so much po. I'm so happy and grateful po sa mga bagong nating subscribers, sa mga bagong naniniwala, nagtitiwala. Thank you so much po. At magkita-kita po tayo sa susunod na episode. Battle Hatol, ako pa rin ang inyong CEO, Battle Hatolera ng Tangon. Malikita po. Subscribe na! Ang saya't ligaya, lilipad papalayo sa malayong